Ngayong inalis na ang price cap sa bigas, isinusulong naman ng isang grupo ang pagtatakda ng suggested retail price. Pero para lang yan sa imported na bigas. Nakatutok sina Cedric Castillo at Maki Pulido. Malaki sana ang matitipid ni Belto Bulto sa ginagasto sa pagsasaka kung may traktor siyang tulad nito na ibinibenta sa AgriLink 2023. Kung kalabaw gagamitin mo, kailangan mo ng 5 kalabaw sa loob ng 1 linggo bago ka makalo ng 1 hektarya. Pero sa halagang 1.3 million pesos, hanggang tingin lang muna ang kaya niya. Benta ka ng 1 hektaryang lupa para makabili ka ng mga makinarya mo. Kung ang magsasakang si Belto hirap kumita, tiba-tiba raw ang mga rice importer at trader na nagkuntsabahan umano para mahal ibenta ang bigas. Ang well-milled rice na inangkat mula Vietnam halimbawa, dapat daw ibinibenta ng 48 to 50 pesos per kilo sa halip na 60 pesos ayon sa grupong Sinag. Pangako ng rice tarification law na mapababa ang presyo ng bigas sa pag-angkat ng murang bigas. Pero nung nagmahal daw ang local rice, ipinantay ng importers at traders ang presyo ng imported rice. Meron talagang pananadya na itaas yung presyo ng local para ipantay sa imported rice. Para wala na distinction. Ito rin ang tingin ng chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food. Cartel yan, trader yan. They're making money. Because the rice tarification law will be renewed in 2025. So they will say failure ang rice tarification law. Bagamat isang buwang nagpatupad ang Pangulo ng price cap sa bigas sa pamamagitan ng executive order, binawi na yan at wala talagang regulasyon sa pagtakda ng presyo ng bigas. Kaya panukala ng grupong Sinag magtakda ng suggested retail price sa imported rice. Dapat ang DA kasama sa sinasabi niya sa mamamayan, sa mga consumers, magkano lang ba dapat ang landed cost? Magkano lang dapat ang imported price? Pinag-aaralan pa raw ito, ayon kay Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban. Pero bago matapos ang buwang ito, nakikita ni Panganiban na bababa sa 36 pesos per kilo ang local rice. Dahil harvest maraming produce. Sa pagdinig naman ng Senado para sa hinihinging 2024 budget ng Agriculture Department, hiningan ito ng detalye kaugnay ng mga pinangalanan ng Pangulo na mga di umano'y smuggler ng bigas. Right now, ma'am, we are coordinating with the Department of Justice dun sa final na cases ng DOC. Kaya ba sana nilang manipulahin nga ang presyo? Malaking volume yung mga nahuli, kaya lang I cannot specifically answer if it will affect yung or disrupt yung market forces. Sa tingin niyo ba or sa tingin ba ng DOJ may mas malaki pang isda or mga isda na hindi pa nahuhuli? We are still investigating, so it will be premature for me to outright make a comment on that. But be rest assured that we are investigating some more and digging deeper kung nasa ng network na to. Bago nito, tinanong din ng DA kung may confidential fund sa proposed budget nito. Nung lumabas yung NEPSERA, they allocated 50 million confidential fund to be dedicated sana dun sa surveillance operation for anti-agricultural smuggling operations. And nandiyan naman po yung PNP, nandiyan yes, naman po yung customs. Yes, sir. Well noted po yung... So, solid nyo na lang yung confidential fund, yung kailangan yun. Yes, sir. Idagdag nyo lang sa Coast Guard siguro kung sa mga taga-military natin. Yes, sir. Diba? O dili kayo, i-reallocate nyo lang sa hybrid program. Sinubukan pa ng DA na ipaliwanag na malaking bagay ang confidential fund sa operasyon ng ilang ahensya sa ilalim nito. We are mandated to conduct surveillance, and market inspection. And also yung sa mga imports natin, ma'am, nandyan tayo. So may mga quarantine na powers po ang mga FSRA natin, Food Safety Regulation Agencies like BAI, BPI, and BIFAR, and also NMIS. I don't want to be answering Senator Tulfo because of your 50 million allocation. You be creative and give him the benefit of having that 50 million realigned. Ako, that's my opinion. I'm just being practical. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo. Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.